Hello mga busing, mga madam. It's me again, ang inyong driver na sweet lover na vlogger. Ito na naman po ako at mangungulit at magbibigay ng saya at inis sa mga didilis. Bago po ang lahat, shout out muna sa buong mundo at good day sa buong mundo. And sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, shout out po dyan sa inyo lahat mga busing, mga madam. Okay, bagong lahat, please pakidalaw naman po ang aking YouTube channel, ED Makasilang po. Okay, mag-subscribe po kayo at click ninyo ang notification para makita nyo po lahat ng mga in-upload ko doon sa aking YouTube channel na ED Makasilang po. Okay, at sa aking Facebook, maraming salamat po sa mga followers ko. At malaki na po ang pagbabago ng aking Facebook nang dahil po sa inyo mga minamahal kong followers. At sa hindi pa po nag-follow sa aking Facebook, please like and share and follow po sa aking Facebook at maraming salamat po. Okay mga busing, mga madam. Okay, talakayan natin to si Alejandro Levisti. Siguro naman napanood ninyo yung kwan doon sa Kongreso, yung kanilang talakayan, palitan ng mga sagutan na salit at talakayan doon sa Kongreso at patapos na nga yung kanilang talakayan doon sa Kongreso at biglang nagsalita ito si Alejandro Levisti. Nagsalita siya at pinayagan naman nagsalita at ang nangyari po ay imbis na magbigay ng magandang salita, deliver sa mga congressman, kapwa niya congressman, ay iba po, inatake niya po na personal po siya at inatake niya si Secretary Raffreto at ang congressman at ang gobernador natin na si Vilma Santos at ang isang congressman na yung gumasto raw sa kanila ng 1 billion nagpundo para sa political career nila Vilma Santos at si Lucky Manzano. Yun po ang tinalakay niya doon sa forum de avance nila doon sa Kongreso at na personal na po. Ang naobserbahan ko doon mga busing, mga madam, yung sa kanilang talakayan sa Kongreso ay parang kuwan lang, heresy lang kasi ang narinig ko lagi doon kay Levisti, Congressman Levisti, ganito, sabi nila, hindi ko alam, ang sabi nito, ganito daw, puro mga ganito, sabi nila, ganito daw, puro in doubt puro daw so talagang ito si Levisti naninira lang kay Secretary Raffreto at kay Gobernador Vilma Santos kasi nga hindi na maganda yung ginagawa niya doon mismo. Dapat ito si Congressman Alejandro Levisti ilagay niya sa tamang lugar o sa tamang forum, tamang venue, hindi yung pinipersonal niya si Secretary Raffreto at si Gobernador Vilma Santos. Lahat naman ng sinabi niya puro heresy kasi puro daw, sabi nila, sabi nito, ganito daw, hindi ko alam, ganito. O di ba? So bandang uli inamin din niya hindi daw niya alam na ang lahat. Nakikinig lang daw siya sa mga sabi nila, sabi si ganito. So talagang wala talaga to si Alejandro Levisti. Ewan ko anong ginawa rito ni Senator Loren Legarda sa anak nito. Ano bang anak niya ito? Ba't nang sagwang pangit ng ugali na may personal sa kwan? Kung mayroon siyang resibo, sinabihan nga siya ng mga congressman doon, isang congressman doon na kung mayroon kang resibo ay ilabas mo at sa proper venue. Di paya siya at si Congressman Laila de Lima, pinapababawi niya yung yung sinasabi niya, i-withdraw mo. Di napilitan siya mag-withdraw, i-withdraw mo yung lahat na sinasabi mo. Kasi ang
dinamay niya yung mga yung mga ibang congressman na especially yung kapitbahay niya. Umangal si Terry Ridon ba yun? Yung mga ibang congressman na wag mo lahatin na bumibili kami ng mga boto. 'Di ba? Pero matigas pa rin talagang inamin niya lahat ng mga politician bumibili ng buying voter. Totoo naman yung sinabi niya na talagang politician mayroon talagang bumibili ng boto. Hindi mo maiwasan yan kumbaga kwan na yan kwan na yan sa Pilipinas kwan na yan pinanganak na yan na kasama ang bumibili ng boto kasama na talaga yan sa totoo yan, pero dapat maglabas siya ng resibo, hindi yung lahat idadamay niya. Totoo naman na mayroon talagang mga politician bumibili ng boto, pero maglabas siya ng resibo. Biruin mo, inutusan pa niya ang Kongreso na imbestigahan si Rap Recto, di ba? Imbestigahan si Vilma Santos at saka yung isang congressman na construction na gumastos. Mag-utos siya ng Kongreso akala mo kung sino di ba? Mga busing mga madam. Bago ang lahat, Leandro Libiste, bago ka pumasok sa ganyang bagay na puro ka lang paninira, dapat bago ka pumasok, inimbestigahan mo muna si Rap Recto at si Vilma Santos kung totoo ba yung paratang mo na ang gumastos ng pangangampanya ng politician nila Vilma Santos at saka si Lucky Manzano. Imbestigahan mo kung totoo yung sinabi mo na yung isang construction na congressman ang gumastos ng pondo sa political nila Vilma Santos, yung pangangampanya. Imbestigahan mo, and then kung totoo yun, saka mo ilabas sa tamang binyo, sa forum, tamang binyo. Hindi yung nila doon pa mismo sa Kongreso ka nagsalita na binara ka tuloy ng mga iba mong kasama congressman. Sabi, maglabas ka ng resibo. Hindi yung puro ka lang daw. Sinabi ng si ganito, sabi daw nila, sa ganito daw. At sabi, puro lang puro daw. Kasi sabi nila ganito. Wala talaga. Ito si Congressman Libiste, may baro pa ako nabalitaan na minura niya itong mama niya Sabi, minura niya yung mama niya sabi pa ganito, shut out, what the fuck. Sabi niya, what the F. Sabi ko ganun mumurahin mo yung nanay mo. So ibig sabihin itong batang ito hindi to lumaki ng maayos masunod yung gusto niya So pagka wala kang respeto sa isang nanay mo, ibig sabihin pati sarili mo wala ring respeto. Ganun lang kasimple yun Pag wala kang respeto sa nanay mo, so ibig sabihin pati yung sarili nitong si Leandro Libiste walang respeto. Naalala niyo ba yung si Cabral, Undersecretary Cabral, na mismo pumunta siya doon sa opisina para lang kunin yung mga file ni Cabral Wala naman siyang authorized pumunta sa opisina. Wala siyang authorized na kukunin yung mga file doon ni Cabral, yung si Undersecretary Cabral. So doon pa lang, doon mo makikita na mayroon talaga siyang intention na hindi maganda itong si Leandro Libiste anong sabi ni Rap Recto, Secretary Rap Recto, na nambayad ito, binayaran na magbibigay daw siya ng 1 billion basta iurong lang yung ang pagkakandidato ni Vilma Santos bilang gobernador. Yung pala, mayroon pala siyang ambisyon na magiging tatakbo ng gobernador. Wala talaga to sa ulog to tinadamay pa niya yung nanay niya, nasisira. Sinong nasisira? Pati nanay niya. Nang dahil lang dito, walang respeto rin sa nanay. Yung totoo, minumura niya yung nanay niya, di ba? Lahat dito puro kagawan ni Libiste na wala sa lugar hindi napayasa doon sa Kongreso, di ba? Sa mga kasama niya congressman, ang daming nag-react. Si Congressman Garin nag-react, si Laila de Lima, Congressman Laila nag-react, yung mga ibang congressman nag-react. So yung mga sinabi niya doon sa forum sa Kongreso, pina-off record, tinanggal kasi walang katotohanan nagbutuhan.
nagbutuan yung mga congressman na ano to, tanggalin natin tong kwan, off the record ba ito, o di, majority na kwan, nagbutuan na itanggalin yung mga sinasabi ni Libiste sa Kongreso, di ba? Yung sinabi niya doon, dahil walang katotohanan, puro hearsay, o di tinanggal off the record, o di wala, di ba? Kasi nakakaya yung kwan eh, ito lang yung talagang parang asong mulol na ito eh, na nauulol na to eh, ba? Buang putang ina. Congress na pagturingan na congressman. Buang pala putang. Isauli mo na lang yung ninakaw mo na doon sa energy, yung mo, yung solar system mo. No, kumuha ka pa ng franchise eh, para lang kumuha ka ng franchise eh. Yung pala eh, bibinta mo lang yung franchise sa Meralco para lang magkakurong ka ng perang hayop ka na Libiste ka. 'Di ba? 'Di ba mga bossing mga madam? Kabata-bata pa magnanakaw. Talaga kay lahat ng mga kalyado ng mga Duterte. Ha? Number 1 nilang pinuno, magnanakaw si Duterte. Mga Duterte, Sara, magnanakaw. Si Sara Duterte, magnanakaw. Si Duterte ang ilang kanilang nandun sa dahig, magnanakaw. Lahat ng pamilya nila, magnanakaw. Tingnan mo. At ito naman si Libiste, isa na rin magnanakaw. Di ba? Pero yung nakakuha ng franchise sa energy, tapos kinuha lang niya. Kunwari gumagawa ng solar system, yung pala wala palang solar, yung pala nagbenta lang, makakuha lang, nagbenta lang ng franchise, bininta lang para lang makakaroon ng pera, bullshit na Libiste na yan. Bininta lang yung franchise niya sa Meralco. Di ba? Para lang makakuha ng lisensya doon sa energy. Di ba hindi maganda yung ginagawa nito? Kabatang-bata na, magdudugas na eh. Ewan ko paano pinalaki ito ni Senator Loren Legarda itong batang ito. Ha? Katino-tino ni Senator Loren Legarda, kabaliktaran naman sa anak niya na ubod ng kasinungalingan eh. Kaya pala gusto maging gobernador dahil gusto niyang kunin yung lupa doon sa Nasugbo, yung mga tubuhan doon. Ha? Ilang hektarya, 1,000 hektarya ang gusto niyang kunin, kamkamin doon sa Nasugbo, yung mga tubuhan doon. Yung palang yung sinabi ni Secretary Recto eh. Ha? Kaya pala gusto kasi pag nakaupo ng gobernador yan, patay na. Lahat ng gusto niyang kunin na lupa, makukuha niya. Hindi siya pinayagan ni Recto. Kasi may plano pala eh. Talaga itong batang-bata na, magnanakaw na eh. 'Di ba? Wala sa isip niya yung kundi magnakaw eh. Tapos lahat ng mga 'di ba? Lahat ng mga diyan sa Congress sa niya, mayroong bang nagawa ito sa district niya? Parang wala yata eh, puro paninira lang eh. 'Di ba? Mga busing mga madam, mag-comment nga kayo diyan kung mayroon bang nagawa ito sa Batangas, kung sino man ang mga taga Batangas diyan. Kasi kahiyan ninyo diyan sa Congress sa Batangas. Sa Batangas, yung distrito niyo, kahiyan niyo yung ginagawa niya eh. 'Di ba? Wala sa hulog eh. Kasi kung ako ang nasa distrito nito, huwag niyo nang iboto ito kasi hindi maganda eh. Hindi magandang halimbawa to eh. Kabata-bata pa, sinungaling at magnanakaw na, di ba? Ganun siya kalupit. Di ba mga busing mga madam? Paano pinalaki ito ni Loren Legarda? Ni Senator Loren Legarda? Kahit nananay nga niya, minura na niya eh. Minura niya. Paano marirespetuhin ng makikita mo pa lang sa magulang pag wala ka respeto sa nanay, sa mga magulang. So ibig sabihin, hindi niya nire-respeto yung sarili niya. Di ba mga bossing mga madam? Wala talaga to. Kawawa lang itong si Leandro na to. Kawawa lang ang nanay nito eh. Walang magawang nanay nito. Sunod-sunuran na lang eh. Di ba? Kabatang-bata na, marunong na magnakaw. Kaya pinalaki kasi ito pinalaki ng ulo ni Tatay Digong eh. Nung kakampi pa ito nung nandiyan pa si Tatay Digong eh. Pinalaki ni Tatay Digong ulo nito, kaya nakaw dito, laging nakaw. Kasi pareha sila ni Tatay Digong magnanakaw eh. Kaya yan. Kaya yun ang namana niya sa mga didilis.
Di ba mga bossing mga madam, wala nga sa ulog to eh. Dapat to eh, maimbestigahan na ba? Sa bagay, naimbestigahan na yung solar system niya. Pinapabalik na yung bilyones na pera. Ewan ko kung paano niya ibabalik yun. Mayabang pa eh. Mayabang eh. O di napayasa doon sa kongreso. Yung mga sinasabi niya in off record. Kasi wala namang katotohanan eh. Di ba mga bossing mga madam? Pag nagsalita ka sa tamang binyo, yung may resibo ka, yung mong tirahin si Rap Recto tsaka si Vilma Santos, puro daw, ganito sabi nila, sabi ni ganito, sabi, di ba? Wala talaga itong pinanganak ito ng wala sa hulog eh. Di ba mga busing mga badang? Wala sa hulog eh. Di ba? Kawawang nanay nito sa totoo lang, ang nanay nito nahihiya na rin sa anak niya eh. Kaya lang, kapal mukha na rin si Senator Loren Legarda, kinapalan na lang niya ang mukha. Wala, anak niya eh. Pinalaki niya ng hindi maayos eh. Kasi kung lumaki ng maayos yan, halimbawa na lang natin sa mga anak ng ating mahal na Pangulo, si Bongbong Marcos, tingnan mo yung mga anak niya o paano pinalaki, di ba ang maayos? Yung mga anak ko, hindi sa hindi sa pag-angat ko sa sarili ko, yung mga anak ko, pinalaki ko ng maayos. May takot sa Diyos at sa akin, sa nanay niya. Pero ganyan lang, wala sa hulog, hindi maganda. Kaya mabuti pang itakbo na lang ito ni Senator Loren Legarda para hindi siya mapapaya eh. Di ba mga busing mga madam? Wala nga sa hulog na eh. Sige mga busing, hanggang dito na lang. Kina ko na to eh. Tinapik ko na ito dati si Leandro Lipisti. Kaya napisti-pisti yung buhay niya. Di ba? Sige mga madam, mga busing mga madam, hanggang dito na lang po. At sana po nag-enjoy guys sa topic natin itong si Buang na Leandro Lipisti. Buang yan, ididilis eh. Sige, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Once again, please pakidalaw po ang aking YouTube channel. Makasi lang po at mag-subscribe kayo para makita nyo lahat doon ng aking upload. I-click nyo lang yung notification at mag-share, like na rin po kayo sa aking YouTube channel po mga busing. Please lang po. At sa aking Facebook po, maraming salamat po sa mga follower ko. At sa mga hindi pa po nag-follow, please like and share. At mag-comment din po kayo mga busing mga madam. Okay? Thank you. Bye-bye. Peace.